So, ito lang yung hassle sa early morning flight. Napakaaga mo rin kailangan umalis sa hotel. Ito, 3:50 na, 4 a.m. kami susunduin nung service namin. Hello guys, so ito, nandito pala ako ngayon sa office ng Southwest Tours. Ito, ayan, saan ba office eh? Ayan, ito. This is their office. Dito yan sa, malapit sa D-Mall, Budget Mart. Dahil napakaaga nga ng flight namin, naisip ko baka mas convenient na kung bibili na lang kami in advance ng airport transfer na ganito. Kesa yung maghahagilap pa kami ng, ang tawag dyan? Ng e-trike, tapos kami pabibili nung boat fare, terminal fee, lahat yun babayaran pa. So, ayun, nag-avail na lang ako nung package na airport transfer. So, mas okay ito, lalo na kung may kasama kayong baby, bata, or may mobility issue kayo, kung may matatanda, or PWD. Yeah, this is really advisable. This is my 37 pesos na kape mula sa 37 degrees coffee. So, tara, inom na natin. Nakaupo lang ako dito sa gilid ng Balabag Wetland Park. Waiting for our shuttle pabalik sa Movenpick. And bumili ako ng Spanish latte mula sa 37 degrees coffee. So, lahat ng kape na binibenta nila is 37 pesos. In fairness guys, yung lasa ng 37 degrees coffee, masarap siya, hindi lasang tinipid. Kaya I'm surprised na napakamura ng kape nila. Yeah, pasado to. So kung nagtitipid kayo at gusto nyo ng shot ng kape, maghanap lang kayo ng branch ng 37 degrees coffee. Meron dito sa Balabag Wetland Park, sa gilid lang. And meron din dun malapit sa Hana Hotel or sa, basta ano lang siya, kahilera nung Sunnyside Cafe. Makikita nyo yung 37 degrees ko. A few moments later. Hey guys, so ito, nandito kami ngayon sa Sol Marina Beach Club. So we got calamansi juice tsaka white wine. So we're just waiting for our drink. So our drinks are now here. So ito, we have white wine. Alam niyo naman na hindi ako umiinom ng alak, pero this is just white wine, so why not? And then we have calamansi juice. So let's drink. Cheers tayo, nanay. 2 more wedding anniversaries. Happy anniversary para sa amin. Yay! Points. Dance na si Kalo. Hey guys, so ito, nandito lang kami sa poolside. Ako lang pala yung nasa poolside. Sila doon tsaka si Kanlaon, they're swimming and they're having fun. Are you having fun? Kanlaon! Kanlaon! Ayaw ko pansinin. So guys, we are having fun sa pool kani-kanina lang, pero ngayon umuulan na. So we decided to stay na lang here at the market to have our dinner na. Ayan, lumalakas na yung ulan. So ito, may free bread sila while waiting for our order. Ang in-order namin pala ay kare-kare. You want butter? No.
It's yummy yan. There's butter. Early the next morning. So ito guys, good morning. It's only 3:30 in the morning. And we're checking out. So yung sundo namin parating at 4 o'clock. Yung sundo diretso na hanggang airport. So bye-bye Movenpick. It was a relaxing stay. Very comfortable. Lalo na yung bed nila, napaka lambot ng unan. Overall, okay naman yung stay namin dito sa Movenpick. Ang issue ko lang is malayo siya sa sentro ng Boracay, sa stations 1, 2, 3. Kaya kung may gusto ka puntahan or kainin doon sa area na yun, hindi mo siya basta-basta makakainan. Anyway, we're now going to the lobby para makapag-check out na. So, mamaya ulit. See you guys again later. So guys, nakapag-check out na rin tayo ngayon. And we're now just waiting for our service papuntang airport. Hindi pa pala airport kasi yung service na yun, ihahatid muna tayo sa Cagban Port, and then from Cagban Port, sasakay na naman tayo ng bangka. Tapos, ayun, papuntang mainland, and then another ride going to the airport. So, part na siya ng package Southwest Tours na binayaran natin doon sa office nila kahapon. So, alright. So, ito lang yung hassle sa early morning flight. Napakaaga mo rin kailangan umalis sa hotel. Ito, 3:50 na, 4 a.m. kami susunduin nung service namin. If you are staying here at Movenpick, you can actually also avail their own shuttle service. Kaya lang medyo expensive yan, kaya hindi ko na kinuha. Napakaaga ng biyahe, naantok pa kami. So guys, nandito na yung sundo namin. On point, 4 a.m. talaga dumating yung service. So, bye-bye Movenpick. We shall see you again next time. Salamat po. So good morning guys. Ito, nakasakay na kami ngayon sa bangka, sa boat pabalik sa mainland. Smooth naman yung service. Pagkalapag namin from the shuttle, binigay na kagad sa amin yung pass papasok dito sa bangka. Dire-diretso lang. Hindi na nga kami nakaupo. Pero yeah, it's now 4:27 in the morning. See you sa airport. So yun guys, from the boat, dito naman kami ngayon sa shuttle. Hiyahatid lang kami papunta sa airport. Alam ko from here, airport is just 5 minutes away. So ito guys, nandito na kami ngayon sa airport. Kaya lang yung mismong airport, 5 a.m. pa daw magbubukas. Kaya tumawid muna kami dito sa parang karinderya to have our breakfast, which is really okay kasi makakapagkape muna ako bago sumakay sa eroplano. So yeah. So pag nag 5 a.m. na, pwede na tayo pumasok sa loob ng airport. So ito guys yung mga dapat nyo i-consider kung masyadong maaga yung flight nyo. Number 1, yung hotel to airport transfer. Dahil napakaaga, hindi kayo basta-basta makakasakay ng mga e-trike.
So, you have to book in advance ng van o kaya mag-book kayo dun mismo sa hotel nyo ng transfer papunta dito sa airport. So, ang binook namin is yung Southwest Tours, which is very convenient kasi yun, sinundo nga kami sa hotel namin sa Station Zero. Tapos, seamlessly nakakarating kami dito sa airport. Sila na rin yung nagbayad dun sa terminal fee namin, sa boat fee. So, isang bayad na lang yung ginawa namin hanggang makarating kami dito sa airport ng Katiklan. Tapos, since maaga pa yung flight namin, napakaaga ng dating namin dito sa Katiklan Airport. So, sarado pa yung airport. Kaya, yun. So, bukas naman ng store at this time. So, dito na lang kayo kumain ng breakfast nyo. So, ito dahil nasa airport na tayo, no need na magmadali. Chill na lang. Tatawid na lang kami papasok sa airport mamaya. Nakapag-online check-in na rin ako. So, magba-bag drop na lang sa counter. So, hassle-free na rin. Ang nakakalungkot lang din kapag super early yung flight, hindi nyo na magagamit yung last day nyo. Kasi, syempre kung hapon pa yung flight nyo, pwede pa sanang magliwaliw ng umaga. Pero hindi ganun yung case kung maaga-maaga yung flight. So, technically, sayang yung last day nyo sa Boracay kung very early yung flight. So, ito guys, we're now inside the airport and we're just waiting na magpa-check-in na dito sa Cebu Pacific. Well, actually, nakapag-online check-in naman na kami. We'll just drop our bags. So, yeah. We're flying soon. So, ito guys, we're still waiting for the Cebu Pacific staff. Tapos napansin namin walang push cart dito sa Katiklan Airport. Kaya, sinisipa ko lang yung bag namin. So ito guys, we are now inside the pre-departure area and we're just waiting for the boarding. Dito kami sa tapat ng gate 4. And yeah, we're coming home soon. So, kung maaga yung flight mo, ito, expect mo dito sa loob ng airport, sarado pa yung mga stores. So, it's better na may sarili kayong dalang mga snacks kung magutom man kayo. Kung maghahanap kayo ng coffee, I am not sure what time magbubukas itong Starbucks. Pero meron naman canteen dito pero hindi ko rin sure kung what time siya magbubukas. So, ayun ang mga things to consider kapag very early yung flight. And so it opens. Haha. So ito guys, pasakay na kami ng bus para makapunta dun sa airplane. So medyo malayo yung terminal dun sa mismong sakayan ng mga airplane. Kaya kailangan talaga sumakay ng bus. So ayan. You say bye-bye Boracay. Bye-bye, Boracay. See you again next time. See you again next time. Bye-bye vlog. Bye-bye, vlog. You say bye-bye vlog. Bye-bye. Ganun ka, wave ka. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye vlog. Bye-bye, vlog. So that is it for our Boracay series. See you again next time. Bye.